loob ng isang pribadong observation room, pinapanood ni Mo Dongji at ng isang mataas na opisyal ng militar ang mga pangyayari sa monitor. Pinuna ni Mo Dongji ang ginagawang pagsusulit, aniya, ang pagtatapat ng isang robot na may lakas ng isang peak ordinary rank 8 laban sa mga estudyante ay tila ginawa talaga para sila ay bumagsak. Habang kalmadong humihigop ng tsaa, ipinaliwanag ni Commander Yao Ling ng Nanjiang Province Military District na ang mga estudyante ay bata pa at puno ng kayabangan. Naniniwala siyang kailangang turuan muna sila ng kababaang loob sa simula pa lang, upang mas maging bukas sila sa mga espesyal na pagsasanay sa hinaharap. Habang nakatutok sa monitor, itinuro ni Yao Ling ang isang gwapong binata na nagsasanay ng blood tempering art. Ngunit binaliwala lang ito ni Mo Dongji at sinabing isa lamang itong bata na madaling mauto. Naputol ang kanilang usapan nang masaksihan nila ang pagpapakawala ni Lin Zixuan ng isang napakalakas na suntok na tuluyang nagwasak sa robot. Natigilan at hindi nakapagsalita ang dalawang malanding babae sa tindi ng gulat. Hindi nagtagal, ang katawan ng tinalong robot na wala ng ulo ay bumagsak mula sa kisame patungo sa testing room. Kaagad na bumaba sina Mo Dongji at Commander Yao Ling upang harapin si Lin Zixuan at ang kanyang grupo. Direktang tinanong siya ng commander kung paano siya nakapaglabas ng lakas na pang-ordinary rank 9, gayong ang biological level niya ay nasa ordinary rank 8 pa lamang. Nagbigay si Lin Zixuan ng isang bahagi ng katotohanan, sinabi niyang ang kanyang likas na hinaluan ng puwersang mula sa blood tempering art ang nagbigay daan upang magawa niya ang ganoong kabigat na atake. Gayunpaman, sa loob-loob ni Mo Dongji, duda siyang sapat na ang sining na iyon para sa ganoon kalakas na dagdag puwersa. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang mental power upang eskan ang binata at matuklasan ang tunay nitong lakas. Dahil naramdaman ni Lin Zixuan ang intensyon ni Mo Dongji, agad niyang ginamit ang kanyang natural camouflage ability upang itago ang tunay niyang kapangyarihan, habang sinusubukan din niyang suriin ang kakayahan ni Mo Dongji. Subalit dahil sa tindi ng mental scan ni Mo Dongji, mabilis niyang nalaman ang katotohanan. Ang buong katawan ni Lin Zixuan ay tapos na sa unang tempering, at ang biological level nito ay isa ng ganap na ordinary rank 9. Napagtanto niyang nagsisinungaling ang binata. Nang magtanong si Commander Yao Ling kung ano ang kanyang natuklasan, mabilis na nagpasya si Mo Dongji na protektahan ang sekreto ni Lin Zixuan. Sinabi niya sa commander na ang biological level ng bata ay nasa ordinary rank 8 pa rin, ngunit ang pisikal na katawan nito ay nakakagulat ang lakas, maihahambing na sa isang early stage ordinary rank 9 gene fuser. Dahil dito, lubos na natuwa ang commander. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa sobrang pananibik at sinabing tila walang tatalo sa landas ng pure-blooded human physical enhancement. Aniya, kung talagang malalampasan ni Lin Zixuan ang biological barrier, magiging walang hanggan ang kanyang potensyal sa hinaharap. Pagkatapos ng pagsusulit, tinipon ang lahat ng mga estudyante sa isang malaking armory. Ipinaliwanag ni Commander Yao muling na ang lahat ng sandata roon ay yari sa B-grade alloy, isang materyales na sapat ang tibay para humiwa ng bakal at makatagal sa tama ng mga bala. Inutusan niya ang bawat isa na pumili ng sandata para sa isang combat exercise na gaganapin sa loob ng 10 araw. Habang abala ang lahat sa pagpili, nanatili lang sa isang tabi si Lin Zixuan at nagpasyang huwag kumuha ng anuman. Sa kanyang isip, ang sarili niyang katawan na sumailalim na sa 3 yugto ng tempering ay di hamak na mas matibay pa kaysa sa B-grade alloy, at magiging pabigat lamang ang anumang armas sa kanyang pagkilos. Makalipas ang sandali, nilapitan ni Commander Yao muling ang grupo nina Shen Xinghan at Lai Moyu upang kumpirmahin kung nakapili na ang lahat. Nang mapansin niyang walang dala si Lin Zixuan, hinarap niya ito. Kalmado namang sumagot si Lin Zixuan na sanay siyang lumaban ng walang armas at hindi niya ito kailangan. Patagong nenas ang commander, sa tingin niya, masyado nang nagiging mapagmataas ang henyong ito at kailangan ng maturuan ng leksyon. Dahil dito, inanunsyo niya na ang pinakamainam na paraan upang masanay sila sa kanilang mga bagong sandata ay sa pamamagitan ng isang sparring match. Habang nakangisi, tinawag niya si Lin Zixuan at sinabing interesado siyang makita ang estilo nito sa pakikipaglaban ng walang armas, kaya ito ang unang magpapakita ng galing. Agad namang pumayag si Lin Zixuan. Walang ano-ano ay humakbang pasulong si Xiao Yuanzhong, bitbit ang isang malaking futuristic na halberd, at nagboluntaryong lumaban. Buong lamig siyang inanyayahan ni Lin Zixuan na magsimula na. Sumugod ng mabilis si Xiao Yuanzhong at ihiniwan ng buong puwersa ang kanyang dambuhalang sandata sa isang pababang atake. Sa gulat ng lahat, hindi umiwas si Lin Zixuan, sa halip,
sinalo niya ang talam ng halberd gamit ang kanyang purong kamay at agad itong napatigil. Sa isang bahagyang piga, kumalat ang mga lamat sa B-grade alloy na talam. Hindi makapaniwala si Xiao Yuanzhong habang pinapanood na nadudurog ang kanyang sandata sa higpit ng kapit ni Lin Zishan, hanggang sa magkapira-piraso ang halberd sa sahig. Habang nakatayo sa gitna ng mga wasak na bakal, malamig na nagtanong si Lin Zishan, sino ang susunod? Naiwang tulala ang mga estudyante, hindi maisip kung paanong ang isang tao ay kayang dumurog ng B-grade alloy gamit lamang ang mga kamay. Kasunod ng nakakamanghang eksenang ito, isang bagong hamon ang lumitaw. Isang babae mula sa Metegod Group na nagngangalang Zhu Shishi, na nakasuot ng makapangyarihang puting mechanical suit, ang dahan-daang lumapag gamit ang kanyang jet boots. Naghamon siya at tinanong si Lin Zishan kung may lakas ba itong harapin ang isang enhanced armor-piercing bullet. Agad na nagbabala ang isang nag-aalalang si Jiang Kai kay Lin Zishan na huwag tanggapin ang hamon dahil lubhang mapanganib ito. Aniya, ang mga balang iyon ay kayang tumagos sa 10 sentimetrong kapal ng solidong bakal mula sa layong 10 metro. Sa kabila ng matinding babala, hindi man lang nabahala si Lin Zishan at buong kalmado niyang tinanggap ang hamon. Para raw sa kanyang kaligtasan, tiniyak ni Zhu Shishi na hindi niya tatargetin ang anumang maseselang bahagi ng katawan, sa halip, iminungkahi niyang saluhin na lamang ni Lin Zishan ang bala gamit ang kanyang bukas na palad. Sumang-ayon naman si Lin Zishan. Habang pinapaandar ni Zhu Shishi ang kanyang arm cannon, tinanong niya kung handa na ang binata. Itinaas lang ni Lin Zishan ang kanyang kamay at sinabing ituloy na niya ang pag-atake. Nagpakawala si Zhu Shishi ng isang napakalakas na energy blast sa malapitang distansya. Ang putok ay nagresulta sa isang dambuhalang pagsabog, kaya naman napaisip ang mga nanunood kung tuluyan bang nawasak ang kamay ni Lin Zishan. Ngunit nang mapawi ang usok, laking gulat ng lahat nang makitang ang mechanical arm ni Zhu Shishi ang tuluyang nawasak. Napagtanto ng mga nakasaksi na sa sobrang tibay ng palad ni Lin Zishan, hindi man lang ito nagawang tagusan ng armor-piercing round. Ang naharang na bala ay sumabog sa loob mismo ng kanyang sandata, dahilan upang mawasak ito mula sa loob at maiwan si Zhu Shishi sa estado ng matinding pagkagulat. Humanga ang ibang mga estudyante sa malahalimaw na lakas na ito. Napapatanong na lamang sila kung ang mga pure-blooded human na tulad niya ba ang tunay na kinabukasan ng sangkatauhan. Napangiti ng malapad at puno ng kasiyahan si Commander Yao muling. Sa kanyang isip, hindi lang basta isang top-tier genius si Lin Zishan, kundi isang henyong nakahihigit sa lahat ng iba pa. Matapos ang kanyang kahangahangang pagpapakitang gilas, hindi na nang himasok ang mga instructor sa kanyang sariling pagsasanay. Habang ang iba ay nag-aaral pa kung paano gamitin ang kanilang mga bagong sandata, ginamit naman ni Lin Zishan ang kanyang bakanteng oras para mag-focus sa blood tempering art, kung saan sinimulan na niya ang kanyang ika-4 na yugto ng body tempering. Ang susunod na bahagi ng kampo ay kinapapalubon ng pagsasanay sa loob ng mga espesyal at futuristic na pods na idinisenyo upang paigtingin ang chi, dugo, at spiritual power ng mga gagamit nito. Lumabas si Shen Qinghan mula sa kanyang pod na humihingal, subalit may kalakip na kahangahangang resulta. Ang kanyang chi at dugo ay nakatagal sa level 6 intensity, habang ang kanyang mental strength naman ay umabot sa nakakamanghang level 7, isang tagumpay na ikinabilib ng lahat ng nakasaksi. Nang siya na ang sumalang, pumasok si Lin Zishan sa pod at tinansya ang kanyang sariling mga limitasyon. Tansya niya, kaya ng kanyang katawan ng level 11, nakatumbas na ng lakas ng isang advanced rank 2 expert. Gayunpaman, upang hindi mapaghinalaan, sadyang itinakda niya ang makina sa level 8 lamang. Sa kabila ng kanyang pagtitimpi, laking gulat pa rin ng mga instructor at kapwa estudyante na nakatagal siya sa isang level 8 na mental training session. Sa loob-loob ni Lin Zishan, tama lang ang kanyang desisyon na itago ang tunay niyang kakayahan. Nagplano siyang bumalik ng palihim sa training room kasama si Shen Qinghan mamayang gabi upang subukan ang kanyang tunay na hangganan, na inaasahan niyang magbibigay din sa kanya ng mas malinaw na ideya tungkol sa kanyang kasalukuyang biological level. Samantala, sa Pure Human Research Institute sa Shanghai University, nag-iisang nakaupo si Song Yuyan sa silid-aklatan, napapalibutan ng metatiyog na tumpok ng mga libro. Nagrereklamo siya sa sarili dahil sa pag-alis ni Lin Zishan at Din Liu Chuanwu, siya ang naiwang gumagawa ng lahat ng trabaho. Bigla na lamang may bumati sa kanya mula sa likuran, na ikinagulat niya ng husto. Hinarap siya ng nine-tailed demon fox. Inakbayan ng makapangyarihang nilalang si Song Yuyan at habang may nakakalokong ngiti, tinanong nito kung nasaan mahahanap si Lin Zishan.
Sa pilitang hinawakan ng nine-tailed demon fox si Song Yuan sa mukha at inilapit ito ng husto sa kanya para piliting ituro kung nasaan si Lin Zishan. Sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihan ng fox, nagliwanag ang mga mata ni Yuan ng kulay lila, tuluyan na siyang nahipnotismo. Walang malay niyang isiniwalat na ang binata ay nasa military headquarters. Kinagabihan, sa loob ng isang dambuhala at bantay saradong base militar, palihim na lumapit sina Lin Zishan at Shen Qinghan sa isang secured na pinto. Kabado pang nagtanong si Shen Qinghan kung hindi ba masamang ideya ang pumasok ng walang pahintulot, pero kampanteng nihak ni Lin Zishan ang electronic password lock. Siniguro niya sa dalaga na hindi siya mapipigilan ng isang simpleng lock lang. Bumukas ang mabibigat na pinto at tumambad sa kanila ang mga advanced training pod. Ipinaliwanag ni Lin Zishan na gusto lang niyang palihim na gamitin ang mga makina para subukan ang kanyang tunay na limitasyon, habang binaliwala lang ang panganib na maaari silang mahuli. Pumasok si Lin Zishan sa isa sa mga pod at itinulak ang kanyang pisikal na katawan sa sukdulan. Nagliwanag siya ng tila nag-aapoy na enerhiya habang balisang nanunood si Shen Qinghan mula sa labas. Nakayanan niyang tiisin ang level 12 intensity sa loob ng kalahating minuto, na nagpapatunay na ang kanyang pisikal na lakas ay napakataas na at malapit na sa ikatlong yugto ng isang high-level being. Matapos iyon, sinubukan naman niya ang kanyang mental limits. Tiniis niya ang matitinding mental attack sa loob ng makina habang basang-basa ng pawis dahil sa tindi ng hirap, hanggang sa malaman niyang ang kanyang hangganan ay nasa level 10. Paglabas ng pod, pagod man ay kontento si Lin Zishan, napagtanto niya na ang kanyang mental strength ay umabot na sa unang yugto ng isang high-level being. Para sa kanya, ang kapangyarihang ito ay mas mahalaga at mas mahirap palaguin kaysa sa pisikal na lakas. Lumipas ang ilang sandali, isang sasakyang militar ang bumabagtas sa pal-iko-likong kalsada sa baybayin na napapalibutan ng luntiang mga bundok. Dumating na ang araw para sa kanilang aktwal na combat training, at si Lin Zishan ang itinalagang team captain para sa misyong Poxay ng isang lokal na sangay ng Plant God Cult. Sa loob ng sasakyan, seryosong sinusuri ni Lin Zishan at Shen Qinghan ang mga detalye ng misyon sa kanilang cellphone. Nalaman nila na ang pinuno ng sangay ng kulto ay isang matinding kalaban na sumailalim na sa dalawang gene fusion. Ayon sa impormasyon, ang leader ay hinaluan ng genes ng Shadow Night Cat at ng isang dambuhalang pating, kaya isa siyang peak ordinary tier 9 na mandirigma na isang hakbang na lang mula sa pagiging isang high-level creature. Pagdating sa kanilang destinasyon, bumaba ang grupo mula sa sasakyan at pumasok sa isang misensing gubat. Napansin ni Shen Qinghan na ang mga puno ay hindi likas ang taas, mas malalaki pa kaysa sa mga matatagpuan sa isang tropical rainforest. Ayon naman kina Lai Moyo at Mayway, ang kakatwang kapaligiran na ito ang nagpapatunay na tama ang kanilang kinaroroonan. Ito nga ang kuta ng Plant God Cult. Para sa isang ligtas na pagmamanman, nagpalipad si Jushi ng isang surveillance drone upang silipin ang daan sa unahan, habang inutusan naman ni Lin Zishan ang buong koponan na sumunod sa likod nito. Habang nakatitig sa video feed ng drone sa kanyang tablet, may namataan si Jushi na isang dambuhalang gusaling kawayan na balot ng mga baging sa layong 300 metro, ang mismong main base ng kalaban. Bilang team captain, nagsimulang magbigay si Lin Zishan ng mga tactical na utos. Inatasan niya sina Xiao Yuanzhong at Gao na gamitin ang kanilang armored beast genes para mamuno sa vanguard at linisin ang daan para sa lahat. Sunod, itinalaga niya sina Jushi at Jiang Kai para sa long-range fire support, gamit ang kanilang makabagong teknolohiya upang pabagsakin ang mga kalaban mula sa malayo. Matapos mailatag ang plano, nag-utos si Lin Zishan na sumugod na, at sabay-sabay silang mabilis na tumakbo papasok sa kagubatan. Habang sumusulong, nagpayo si Xiao Yuanzhong sa grupo na huwag nang alalahanin ang paghuli ng buhay sa mga kalaban, binigyang diin niya na ang sarili nilang kaligtasan ang pinakamahalaga, bagay na mariing sinang-ayunan ni Lin Zishan. Bigla na lamang may isang lalaking nakaitim na suit at maskarang may nagbabagang pulang mata ang tumalon mula sa mga anino. Sinubukan silang tambangan nito habang sumisigaw upang alertuhan ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, mabilis ang naging reaksyon ni Jushi. Itinutok niya ang kanyang mechanical arm at nagpakawala ng isang tumpak na energy blast, dahilan upang agad na bumagsak ang gwardya bago pa man sila nito mapigilan. Mabilis na narating ng grupo ang dambuhalang gusaling kawayan. Nang hindi man lang nag-aatubili, ginamit ni Lin Zishan ang kanyang matinding lakas upang tumalon pasulong at tuluyang wasakin ang mabibigat na pinto sa harap, na nagkapira-piraso sa lakas ng impact. Sa sandaling pumasok siya, isa pang lalaking nakamaskara na may hawak na kutsilyo ang sumubukang sumugod,
ngunit walang hirap na sinalag ni Lin Zishan ang atake. Nagpakawala siya ng isang mapanirang high kick diretso sa mukha ng kalaban, na nagpalipad rito paatras. Matapos talunin ang gwardya, ipinatong ni Lin Zishan ang kanyang kamay sa ulo ng lalaking wala ng malay. Umagos ang asul na enerhiya patungo sa kamay ni Lin Zishan habang kinukumpirma ng kanyang system na nakakuha siya ng bahagi ng life essence, na nagpataas sa progress ng kanyang codex. Agad na nasisiyahan si Lin Zishan sa kanyang natuklasan, napagtanto niya na ang pagkuha sa essence ng isang taong nakapag-activate na ng Beast Codex ay maaari ngang magpalakas sa sarili niyang mga biological attributes. Dahil sa kapakipakinabang na kakayahang ito, muling nag-ipon ng lakas si Lin Zishan at buong puwersang tumalon paitaas. Sa tindi ng kanyang pag-angat, nawasak ang sahig sa ilalim niya kasabay ng isang pagsabog ng gintong enerhiya. Swabe siyang lumapag sa itaas na palapag na balot ng makakapal na baging, na ikinagulat ng 3 pang gwardyang nakatalaga roon. Nang mahimasmasan sa gulat, binunot ng 3 gwardya ang kanilang mga kutsilyo at agresibong sumugod kay Lin Zishan habang sumisigaw ng utos na patayin siya. Hindi man lang natinag ang binata, nagpakawala siya ng isang nakakatakot na tingin, habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa tindi ng enerhiya at isang makapangyarihang aura ang bumalot sa kanyang katawan. Ang tindi ng kanyang invisible aura ay agad na dumurog sa paligid, na lumikha ng isang malaking hukay sa sahig at walang kahirap-hirap na nagpabagsak sa mga sumusugod. Habang nakatayo sa gitna ng umiikot na asul na enerhiya, ipinakita ng system ni Lin Zishan ang pagtaas ng kanyang progress sa iba't ibang Beast Codex. Kontento na malinis na ang bahaging iyon, nagpasya siyang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan. Samantala, sa ibang bahagi ng base, si Lai Moyo, na tuluyan ng nag-anyo bilang isang dambuhalang puting unggoy, ay hirap na hirap sa pakikipaglaban sa isang maskuladong lalaki na may abuhin na buhok at nagbabagang pulang mga mata. Dahil hindi na makayanan ng kalaban, desperadong humingi ng saklolo si Lai Moyo, na agad namang tinugunan ni Mayway. Bigla namang nag-activate ang danger perception ni Lin Zishan, at nagulat siya nang makaramdam ng isang paparating na banta. Sa pagtutulungan ni na Mayway at Lai Moyo, matagumpay nilang tinamaan ang higanteng kalaban, dahilan upang bumagsak ito ng malakas at tumagos sa isang stone wall. Mula sa ibaba, sumigaw si Lu Yongjian at hinikayat silang sundan agad ito ng isang huling atake, habang nagbabala na hindi papatay ang kalaban. Sa ibang dako naman, sina Zhong Kai, Zhu Shi, at ang isa pang lalaking naka-armor ay nagpakawala ng malakas na long-range fire support. Nagresulta ito sa isang dambuhalang pagsabog na tuluyang nilamon ng naglalagablab na apoy ang ilang mga mandirigma ng kalaban. Biglang napansin ni Lin Zishan na marahas na nayayanig ang buong gusaling kawayan sa kanilang paligid. Agad siyang tumalon palayo habang ang dambuhalang mga baging at ugat na bumubuo sa istruktura ay nagsimulang magwala at bumagsak. Sa gitna ng gulo, sumigaw ang isang balisang si Shen Qinghan upang babalaan ang lahat na umiwas. Habang mabilis na nagbabago ang paligid, ang mga gumagalaw na baging ay mabilis na nagpulupot at hamabi ng isang higanting kulungang kahoy. Dahil dito, nakulong sa loob sina Lin Zishan, Shen Qinghan, at ang buong koponan. Doon nila napagtanto na nahulog sila sa isang mabusising patibong. Nang mapansin ang isang grupo ng mga nakamaskarang kultista na kasama rin nilang natrap sa loob ng kulungan, bumaba si Lin Zishan patungo sa kanila. Nagpasya siyang i-interrogate ang mga ito upang malaman ang sitwasyon. Mabilis niyang pinatumba ang mga kalaban sa pamamagitan ng sunod-sunod na malalakas na suntok. Hinablot ni Lin Zishan sa kwelyo ang isa sa mga tinalong kultista at pilit na itinanong kung ano ang kulungang baging na iyon, habang nangangakong palalayain ang buhay nito kung magpapaliwanag ng maayos. Sa tindi ng takot, nagsimulang mautaw ang kultista at sumagot. Ngunit bago pa man makatapos ang kultista, biglang may sumabog na makapal na baging mula sa kanyang bibig. Napasigaw sa matinding hapdi ang lalaki habang mas marami pang baging ang lumalabas sa kanyang mukha at katawan, tila nilalamon at pinupunit siya mula sa loob. Tahimik at puno ng kilabot na nanunood sina Lin Zishan, Shen Qinghan, Lai Moyo, at Lu Yongjian habang tuluyang kinakain at inuubos ng mga baging ang sustansya ng kultista, hanggang sa maging isa na lamang itong tuyot at wala ng buhay na labi. Dito napagtanto ni Lin Zishan na ang nakakapanghilakbot na parasitiko na ito ang ginagamit ng Plant God Cult upang kontrolin ang kanilang mga miyembro. Walang ano-ano. Umalangaw-ngaw ang isang mabagal na palekpak sa loob ng kulungan at lumitaw ang dalawang figure sa ibabaw ng mga baging. Sila ay isang lalaking may maskarang may pulang sungay, na may nakatatakot na lakas na nasa high level tier 6,
at isang babaeng may matulis na pulang maskara na nasa peak ordinary tier 9. Pinuri ng lalaki si Lin Zishan bilang isang henyong walang katulad at inanyayahan itong sumapi sa kanilang kulto upang makamit ang mas mataas na antas ng ebolusyon. Habang nakatingala sa kanila ng may seryoso at pinapawisang mukha, nabanaag ni Lin Zishan ang panganib. Napagtanto niya na ang dalawang malakas na kalaban at ang buong patibong na ito ay sadyang inihanda para lamang sa kanya. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.